Malacanang, meron daw kasi dyan ngayon yung tinatawag nilang Dragon Lady. Bumubuga ng apoy yan. Yes. Pero ito daw, Dragon Lady na ito, bumubuga ng apoy, wala nang ginawa kundi magsumbong sa Pangulo at sa unang ginang. O so, ibig sabihin, hindi ito ang First Lady. Hindi ito ang First Lady. Hindi po. Hindi po. Ang ginagawa nito, magsumbong sa First Lady. Taga-sumbong? Yes. At Ano sinusumbong? kung ano-ano ang... Kasi naalala ko dati, nung meron naparatang... Naalala, bago reporter tayo niyan Nung FBR Time, meron din isang naparatangan yan dati na yung Dragon Lady. Okay. Di ba? Ang pangalan niyan dati, kung matatandaan niyo po, yung Lenny De Jesus. Di ba? Yes, no, kapag sinabi, kapag kakampi mo yung Lenny De Jesus that time, abay, okay ka, medyo safe ka sa trabaho. Pero pagka yun, naisumbong ka noon. Nako, mabilis pa sa alas 4, baksi ka. Mukhang nauulit daw ito ngayon, Nason, itong Dragon Lady na ito, sapagkat wala na itong ginawa kundi magsumbong sa unang ginang. Baka naman, alam mo, Jen, yung iba nga gumagastos pa ng intelligence fund, di ba? Meron pang intelligence officer para makakalap ng impormasyon sa opisina niya. Yung Office of the Vice President, wala na, di ba? Yung mismong Office of the President. Mabuti nga sana kung sinasubject for investigation. Malaki yung intelligence fund niya. So kailangan, baka empleyado yun ng intelligence agent yan, taga-sumbong nga Ayun na nga, siguro, no? Pinapasweldo yan para yan ang gawin. Baka yun talaga ang trabaho. Kapag lang na nagsusumbong na kung ano-ano. Alam mo, ang sabi ng mga taga roon daw, isa sa mga naisumbong nito na pinaniwala na tinanggal, yung Naida Angpin. Nawala yung Naida Angpin, di ba? Tagal na nun? Ayun na nga. Sabi ko nga sa'yo, noon pa, nandiyan na yan Isa pa, pangalawa daw. Isa rin sa naisumbong nitong tinaguriang Dragon Lady na ito, Secretary Sheroy Garafil. Kaya natanggal din. Napalitan din. Ibig sabihin magaling na intelligence officer ito. Kasi, siyempre, hindi naman basta papaniwalaan ng First Lady yan, kung hindi walang batayan, di ba? Mabuti nga sana kung performance talaga. Meron pa isa, yung Dong Mendoza. Naisumbong din daw nitong... Saan naman siya? Ito yung parang kung sa mataas na officer ito ng Congress na parang PLLO style na gano'n Parang officer, yung relation officer. Mabuti nga sana, Nelson, kung ang sinasabi mo, kina-counter-check, pero pagka ito daw, naisumbong nito, wala na counter-check? Mabilis pa sa alas 4, tsugi agad. Ganun ba? Kaya mukhang ang sabi nila, itong pangalawang Dragon Lady ng Malacanang ay kinatatakutan ngayon. Mukhang matindi raw talaga at direkta kung magsumbong. Hindi, ako naman dyan, bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt. Ang Malacanang na, siyempre kahit ako naman, pag kami nagsumbong sa akin, una, hindi ko muna basta-basta paniniwalaan, di ba? Tama, sana nga, gano'n, no? Ipapa-counter check ko. Baka sasabihin ko, sige, tawagan ko si Jen kung totoo ito, ha? Hello, Jen. Puntahan mo nga ito, ha? Kasi sinabing may ganito-ganito ha? Tingnan mo nga kung totoo ito. I-double check mo nga kung talagang totoo ito mga sumbong na ito. Pag mo sa akin, sir, hindi po totoo Wala daw, hindi naman yan. Mabuti nga. Sasabihin ko, babaliwalain ko lang sinasabi sa akin. Mabuti nga sana kung binabaliwala. So mukhang pinakikinggan at binibigyan ng bigat At ngayon daw, ang latest, ang isa sa pinupuntirya, alam mo ba kung sino? Sino? Nako, yun daw, Sap Anton Lagdameo. Yun daw atang... pa si Lagdameo? Dahil nga Alam mo naman, hindi, body-body ng Pangulo yan. Pero ang chismis daw ngayon dyan, mukhang yun ang pinupuntirya at sinusumbong ng kung ano-ano sa unang pamilya. Yun daw ang binabalita ngayon. Ngayon, kapag ka ito ay... Natanggal.
Abangan mo. Abangan mo. Baka pangyarihan talaga kung sino man itong Dragon Lady na ito na kinatatakutan ngayon sa loob ng Malacanang. Baka nga, matindi yung kanyang intelligence gathering. Kasi malaki pondo eh. Alam mo, kapag ang intelligence gathering mo tama, yung A1 information, nakakatulong. Pero kung mali-mali, yun, gusto lang threat lang sa iyong makakasira. Yun, ang mangyayari dyan. Oo nga. Diba? Kasi ang mangyayari dyan, kada sumbong, tanggal ka na tanggal, yung bahay mo, sinabi, boss, yung yung pader mo dun sa kabila, may anay na. Bakbakin natin, binakbak, tanggal. Yung kabila rin, sira na, tanggal. Magigiba yung bahay. Yun ang hindi matibay. Ako naman, doon sa mga pinagsusumbungan, sukatin nyo para masukat natin kung talaga nga ba tama yung sumbong o hindi, di ba? Alamin ninyo, i-double check, di ba? Kumbaga sa pulis, di ba? Meron kang inaalam, counterintelligence, kung talagang tama ang pinararating na hindi. Di ba? Sukatin ninyo kung hindi tama o kung tama man, edi talagang pagtibayin natin, di ba? Baka nga maganda layunin nito. Baka naman ang dating lang yan, pinuproteksyonan lang niya ang kanyang sarili, Nelson. Di ba? Sa mga taong dati nang malalapit sa inyo. Yun ang ating pinupunto doon sa mga doon sa mga pinag-resign, di ba? Yung binabanggit mo kanina. Baka mamaya, lahat ng pinag-gusto nyo, maisumbong. Pag-resign yung pala kapakipakinabang pala sa inyong napapakinabangan pala sa tanggapan ng Pangulo. Nakakabuti pala. Pagka nakakabuti tapos pinalitan mo, mahirap, di ba? Kasi doon sa pumalit, hindi ka sigurado ka pa eh. Hindi ka pa sigurado. Samantalang isa ay nag-perform na di ba? Ganyan din na nangyayari nga sa tanggapan ng PCO, di ba? Sabi nila, ang ganda nung performance ng Ana Maripuod, pero ang daming nagsumbong napilitan tuloy na mag-resign yung tao. Di ba? Ngayon, ano mangyayari na sa atin dyan? Kung maganda din naman yung performance base, kung talagang honest to goodness. Di ba? Pero kung aasa lang tayo sa mga sumbong-sumbong, kung sino-sino, baka sa halip na makabuti, makasira pa sa ating magandang layunin sa pagpapatakbo ng gobyerno, Nelson. Di ba? Pero yung bang taga-sumbong may posisyon? O nakalutang, floating? Yung taga-Sumbong? May posisyon din daw. May posisyon din. Inaalam din. Ang masama doon, pag saan mo na naisumbong. Ang problema, naisumbong mo na. Baka mas pakinggan ka. Baka mas pakinggan. Hindi ko alam ba? Yun na naman ang usap-usapan nila dyan. Tayo naman. Hindi naman mawawala yan dyan. Alam mo naman yan, kahit saan, ha? Totoo. Kahit yan sa magkakaibigan, may taga... Nangyayari talaga yan. Alam mo na yan ma-identify mo huwag ka maniwala yan. Lahat yan kaaway. Yun ang. Nelson, baka malimutan lang ng ating mga kababayan, June 19 po ngayon, ha? Birthday ni Jose Rizal. Yes! Ilang taon na ba dapat si Gat Jose Rizal ngayon? Baka akala nila binaliwala na natin ang ating pambansang bayani. Ngayon nga sa Luneta may aktibidad ba ngayon? May activity sa Luneta. Ayun. Pwede kang mag-selfie ng malapit kay Jose Rizal. Ganon. Sabi malapit na kasi doon may bantay na di ba? Yung Marines. Tinanggal muna yung bantay. Di ba may may harang. May harang. Pwede kang lumapit ngayon doon. So yun ang pwede mong haplusin si Gat Jose Rizal. Mag-ano ka ng panyo. Baka tumakbo yun. Sige, mamaya, balikan natin yan. I-update lang natin. Ito pala ang balita, Nelson. Nilinaw po ng COMELEC na hindi pa makakaupo sa pwesto sa June 30 si Kong Benny Abante. Ayon. Ito po'y ayon mismo kay COMELEC Chairman George Garcia sa kabila po ng utos ng 2nd Division na iproklama si Abante bilang nanalong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila. Ayon. Kasunod po iyan ng kanselasyon sa Certificate of Candidacy ni Luis Joey Chua Uy. Ayon. At pagpapawalang bisa sa kanyang proklamasyon. Pati pala proklamasyon na binawalang bisa kasi siyempre, disqualify siya. Disqualify ka. Paliwanag po ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi pa po final and executory ang desisyon ng kanilang 2nd Division.
pwede naman daw pong iapila ni Uy ang desisyon at iakyat ang usapin sa COMELEC and Bank. Sa resolusyon daw po kasi ng Second Division ng COMELEC, pinabura nito ang petitioner. Ayun, may petition pala, Nelson. Si Congressman Benny Abante na nagsasabing hindi kwalipikado si Uy na tumakbo bilang kongresista dahil hindi siya natural-born Filipino citizen. Ayon, si Uy po ay isa umanong naturalized citizen, bunga ng pagkakaroon ng dayuhan na magulang na kalaunan ay naging naturalized Pilipino. Samantala, tuluyan na pong diniskwalipikan ng COMELEC and Bank si, iba na yun, Kevin Anarna naman po yun. Pero, so yun pala, so hindi rin makakaupo, Nelson. Joey Uy, sa June 30. Hindi pa final eh. Ganon? Hindi, kala ko pinawalang visa din yung kanyang, kasama yun sa hindi pa final. Oo, di ba? Ganun ba yun? Oo, di walang uupo. Para sila nakatayo. Hindi, hindi, wala pang, wala pa. Pinawalang bisa yung kanyang kandidatura, pinawalang bisa yung kanyang proklamasyon, pero all of them, lahat ng ito ay appealable pa. Hindi pa final, hindi pa pwede ipatupad. Kaya si Abante hindi pa makakaupo. Si Abante. Pero si Uy, makakaupo ba? Pwede pa. Ganon. Akala ko pa naman, wala muna, bakante muna, parang vacant hindi pa muna. Pwede, kasi pinroklaman na siya eh. Hindi, parang binawi nga raw yung proklamasyon. Kaya nga lang, hindi pa final. Hindi pa final. Hindi pa pwedeng i-implement. Sige, pinakamabuti magtanong tayo sa para baka mamaya itakbo ni Uy yung upuan. Dala-dala nga niya ngayon sa bahay. Itinakbo sige po, pinipilit sana natin makapanayam yung mga taga-COMELEC at saka maging itong si Ginoong Joey Chua Uy. Hindi lang tayo nakakuha ng schedule sa kanya. No, ha? Ang naiproklama ng COMELEC na nanalo sa katatapos na eleksyon, ilan yung nabanggit mo kayo na, ilan yung boto? Teka. Kayo na umaga na Babalikan ko. Babalikan natin. Kasi parang 2,000 plus lang ang nilamang nitong si Joey Chua Uy. 6th District, Manila. Yes. Yan, no ha? Baka kasi magkaroon ng confusion sa ating mga taga-subaybay. Ano ha? At ang pagkakaproklama, nanalo. Pero kahapon ng hapon, ay naglabas ng desisyon ng Second Division. Kahapon, kasi habang ako'y papauwi, Nelson, nag-monitor ako ng iba't ibang himpilan, narinig ko dalawang himpil nag-interview kay Chairman Garcia eh. Ang naitanong lang nila, yung may kinalaman sa Duterte Youth, hindi nila naitanong itong usapin kay Congressman Joey Chua Uy. Hindi pa lumalabas. Kaya nabigla nga ako, pagdating ng umaga, ay meron palang desisyon ng gano'n ng Second Division. Gabi kasi. Gabi nung, yung wala na nakakakita. Kaya pala pagdating ng umaga, marami na bigla. Pagdating ng umaga, ini-scan ko pa eh. Kasi parang wala pa sa networks, puro social media lumabas yung report na yon. Nauna pa, no? Si Joey Uy po ay nakakuha ng 64,746 votes. 64,000, yes, okay. Si Benny Abante ay 63,358. So ang lamang lang ay 1,361. Mantakin mo, no? Ang slim na slim pala, no? Masakit sa kalooban pala pagkatalo niya, no? Yes. Ni So, Benny Abante. Naiproklama Si ng Joey COMELEC sa pagkatapos ng eleksyon ay ang nanalo yung Joey Chua Uy. Ayon. Pero kahapon ay nang iba ang timpla. Sapagkat sinasabi ng Second Division na disqualify pala sa pagtakbo itong si Congressman, si Joey Chua Uy. Nagkagulo-gulo na ako. Pero gaya nga na sinasabi mo, hindi naman napapawalang bisa yung kanyang proklamasyon. Hindi pa. Hindi pa final yung decision. So pwede pang iapila ni Joey Chua Uy yung desisyon na yon ng Second Division. Yes. So pagdating ng June 30 ng tanghali, ang upong representante ng 6th District, si Uy pa rin. Ay hindi siya pipigilin, ha? Baka kasi pipigilin, huwag ka mo po, kasi disqualify ka. Hindi, hanggang ngayon, kuwang-kuha. Dala-dala niya yung upuan.
Bit-bit ba niya? Ayaw pa upaisi kong Benny. Talaga naman, Ay. So, yun pala maliwanag, ha? Ang atin kaya naging Vox Populi natin, sa palagay nyo ba ay namanipula ang diskwalifikasyon ni Joey Chua Uy bilang kongresista sa Maynila para palitan ni Benny Abante? May pending protest ba siya? Hindi ko alam. Hindi natin alam, ano? Parang nabigla nga tayo. Bigla na desisyon, ano? Ang kanya bang... Kasi wala sa background, Kung may nauna bang nag-file ng disqualification dito kay Joey Chua Uy, Kung sino? kung sino nag-file ng disqualification na ang ginamit na batihan ay ito, o moto proprio power ng Comelec ay ginawa nila yon. Hindi ko alam. Hindi natin alam, ano?